Mga kababayan, pag-usapan natin itong isyu na itinuring ng Justice Committee, mga kababayan, na tagumpay. At ipinagbubunyi nila itong COA findings hinggil dito sa Notice of Disallowance sa Confidential and Intelligence Fund sa Office of the Vice President sa taong 2022, mga kababayan. So bago ang lahat, yung mga hindi pa naka-follow sa akin, paki-follow nyo na lang ako para sa mga naglalagablab ng mga isyo at mainit na talakayan. Totoo na nagpalabas ang Commission on Audit ng findings, final and executory, na hindi na pwedeng umapila pa si Vice President Sara, mga kababayan, sa Commission on Audit, dahil napakitaan nila ng mga teknikalidad at hindi sumunod sa patakaran ng Commission on Audit ang paggasta sa naturang pundo. Itong 73.287 million na Confidential and Intelligence Fund, mga kababayan. So, talagang pasanin ito ni Vice President Sara, mga kababayan. At binigyan siya ng mandatory restitution or pagbalik sa naturang halaga, mga kababayan, sa kaban ng bayan. So, ibabalik niya ito sa Bureau of Treasury. Ngunit, hindi pa dito magtapos, mga kababayan, kasi may apila pa si Vice President Sara. File siya ng motion for certiorari, mga kababayan. Mayroon siyang 30 days na maghain ng motion para ibasura itong COA findings. Mapatunayan nila na ang Commission on Audit ay mayroong ginagawang grave abuse of discretion para mapawalang bisa ang findings ng Commission on Audit. Madagdag ito, mga kababayan, sa pasanin ni Vice President Sara at sa kanyang kampo, mga kababayan. Umiikot ngayon ang kapalaran ni Vice President Sara hinggil dito sa usaping Confidential and Intelligence Fund sa Office of the Vice President dito sa Supreme Court. Hindi lang yan, mga kababayan, mayroon pang pinalabas na ibang notice for disallowance ang Commission on Audit sa taong 2023. Ito ang malaki, mga kababayan. 375 million na notice of disallowance. Bukod doon sa 73 million, mga kababayan, na 2022 na ipinabalik sa kanya sa kaban ng bayan, mayroon pa. Mayroong hiwalay na findings sa taong 2023, mga kababayan. So malaki ito, 375 million. So kung malas-malasin ang Vice Presidente natin dito, mga kababayan, ang laki ng ipipayback niya sa Bureau of Treasury, sa kaban ng bayan. Umaabot sa 448 million ang ibabalik niyang pundo. So dito sa usaping 2023 Confidential Fund, mga kababayan, mayroon siyang 180 days na mag-apila sa Commission on Audit. Doon pa siya mag-apila, mga kababayan, sa Commission on Audit kasi wala pang final and executory findings ang Commission on Audit. So pwede pa siyang magsumite sa lahat ng mga hinihingi na mga requisitos ng Commission on Audit. Malaki pa ang tsansa dyan na marisolba pa niya ang problemang yan sa taong 2023. Kapag lahat na apila niya ay hindi papanigan ng Korte Suprema, ay malamang ito'y magiging sapat na dahilan ito na pasok sa betrayal of public trust itong COA findings na Notice of Disallowance sa Confidential and Intelligence Fund sa Office of the Vice President. At ito rin ang magiging sanhi upang magrekomenda ang Commission on Audit ng criminal charges, administrative at civil charges
laban sa pangalawang pangulo natin sa Office of the Ombudsman at sa Sandigan Bayan. So, antabayan na natin ito mga kababayan at sana'y malulusutan ni Vice President lahat itong problema niya dito sa Confidential and Intelligence Fund.